Ngayon, tatalakayin natin ang politika sa Israel at ang isyu ng pag-aresto sa mga ultra-ortodoksong estudyante ng yeshiva na hindi dumalo sa sapilitang serbisyo militar. Inaprubahan na yon ng Komite ng Ugnayang Panlabas at Depensa ng Parlamento ang panukalang batas na magpapahinto sa mga pag-arestong iyon, kahit may legal na opinyong nagbababala na maari itong humarap sa matitinding suliraning konstitusyonal. Naaprubahan ang panukalang batas para sa ikalawa at ikatlong pagbasa at inaasahang dadalhin ito sa plenaryo ng Knesset sa huling bahagi ng linggong ito. Ngayon, isinusulong ito ng koalisyon bilang bahagi ng iniulat na kasunduan sa mga ultra-ortodoksong partido. Karamihan ng mamamayang Hudyo sa Israel ay kailangan mag-military service. Ngunit ang malalawak na eksemsyong matagal nang ibinibigay sa mga relihiyosong lalaking nag-aaral ng buong oras sa mga yeshiva ay naging sanhi ng mainit na pantatalo sa politika at batas. Ang mga nakatanggap ng draft orders ngunit hindi sumipot ay maaaring maaresto bilang mga umiiwas sa draft. Para sa dagdag na impormasyon, kasama natin ngayon mula Jerusalem si Amir Whiteman, pinuno ng Libertarian Caucus ng Likud Party. Salamat sa iyong oras. Maraming usapin sa politika, pero gusto kong simulan sa malaking balita ngayon. Ang opisyal na petsa ng eleksyon, Oktubre 27. Maraming usap-usapan kung kailan ang botohan at sinasabi ng iba na mas pabor kay Benjamin Netanyahu ang mas huling petsa. Ano ang opinyon mo tungkol dito? Ibig ko sabihin, una sa lahat, ito ang unang pagkakataon mula noong 1988 na ang eleksyon ay ginaganap sa tamang oras sa Israel. Kaya 38 taon ang lumipas, matagal na panahon yon. At sa isang banda, masasabi mo na isa itong magandang tagumpay sa politika na nagawang manatili ng gobyerno hanggang sa dulo. Sa totoo lang, hindi ko inakala mangyayari ito at tingin ko marami rin ang hindi naniwala na aabot tayo dito. Sa kabilang banda, kailangan natin maging mulat sa katotohanan na Ang halalan ay sinasagawa sa tamang oras ayon sa schedule. Dahil lahat ng kasali sa kasalukuyang koalisyon ay interesadong hindi matuloy agad ang halalan kahit isang araw na mas maaga dahil mukhang ganoon ang koalisyon na yon. Patungo sa isang napakasamang pagkatalo sa halalan. At dahil dito, malinaw na may interes ang lahat na ipagpaliban ito hanggat maaari para manatili sa kapangyarihan hanggat maaari. Sa isang banda, at subukang makamit ang mga tagumpay lalo na sa pagharap sa seguridad at pampulitikang sitwasyon tulad ng paggawa sa likod na mas, alam mo na, katanggap-tanggap sa mas malawak na publiko. Ano ibig mong sabihin sa katanggap-tanggap? Dirito na lang ang sabihin ko, hindi ako magugulat kung may mahahalagang pangyayaring maganap mula ngayon hanggang sa eleksyon. Lalo na sa larangan ng seguridad. Hindi ako magugulat kung magkakaroon tayo ng panibagong sigalot sa Iran o may mangyari sa Gaza o Lebanon. Hindi ko alam. Pero magugulat talaga ako kung pareho pa rin ang sitwasyon natin 3 buwan mula ngayon. Pwede ba nating himayin ang sinasabi mo ngayon? Ipinapahiwatig mo ba na dahil sa eleksyon sa ika-27 ng Oktubre, maaring gumawa ang Israel ng ilang hakbang militar na maaaring hindi naman kinakailangan? Iyon ba ang tinutukoy mo? Pwede mo bang linawin ang ibig mong sabihin? Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sa tingin ko, alam natin, pakinggan mo, matagal nang pinag-uusapan ni Netanyahu ang tungkol sa issue ng Iran. Mahigit 30 taon na simula nang siya ay nasa kapangyarihan. Pero sa totoo lang, bago pa yon, marahil mula pa nung unang bahagi ng dekada 80, pinag-uusapan na niya ito. At sa tingin ko, ito ang misyon niya sa buhay. At sa tingin ko, ayaw niyang umalis sa pwesto na hindi natatapos ang trabaho. At nakikita natin lahat na hindi pa natatapos ang trabaho. At dahil dito, sa tingin ko, kailangan palang dagdag na aksyon. Ngayon, alam na natin kung ano ang magiging itsura ng dagdag na ito. At sinisira nito ang infrastruktura ng enerhiya ng Iran, maging ito man ay langis, gas at iba pa. Hindi ako nag-iimbento ng kahit ano. Ito ay sinabi sa publiko ng Ministro ng Depensa, Israel Katz. Para sa akin, mangyayari ito sa mga susunod na buwan bago ang eleksyon. Kailangan na itong mangyari dahil hindi na ito pwedeng ipagpaliban ni Netanyahu matapos ang eleksyon. Dahil kapag ginawa niya yon, wala na ito sa kanyang kontrol, lalo na kung totoo ang mga survey at matalo siya sa eleksyon at bumalik sa oposisyon,
o tuluyan iwanan ng politika. Kaya sa isang paraan o iba pa, kailangan natin tapusin ang mga bagay na ito ngayon. Sa tingin ko, nararapat lang ito. Hindi ito isang hakbang pampolitika, alam mo, sa sinikal na kahulugan ng salita. Pero naniniwala ako na ang schedule, kung gusto mo, ay ididikta ng mga limitasyong pampolitika. Totoo ito sa Amerika, totoo rin ito sa Israel. Ganito talaga ang buhay. Wala namang masama dito. Kung hihilingin ni Donald Trump kay Benjamin Netanyahu at IDF na makilahok sa isa pang operasyon, tiyak na susunod siya. Hindi, malinaw naman yan, pero hindi ko pa nga pinag-uusapan yan. Sa mga nakarang araw, mas marami na tayong naririnig ng mga mensahe, lalo na mula sa Ministro ng Depensa. Mula si Israel Katz, sila sabi na kaya ng Israel na gawin ito mag-isa sa isang purong operasyong Israeli. At muli, hindi natin pinag-uusapan ang mga buwang pambobomba. Maaring matapos ito sa loob ng 48 oras o mas maikli pa. Pinag-uusapan natin ang isang napakatumpak na operasyon, mga 1 o 2 araw, para tuluyang sirain ang infrastruktura ng enerhiya ng Iran. Dapat natin tandaan na kalahati o posibleng higit pa sa kalahati ng budget ng rehimen ng Iran ay mula sa bentahan ng langis at gas. Kapag nasira ang infrastruktura ng langis at gas ng Iran, mawawala ang malaking kita nila na parang agad nabawasan ng kalahati ang kanilang budget. Wala akong alam na organisasyon, lalo na estado, na kayang ganon. To magkaroon ng bawas na 50% sa kanilang budget at mabuhay na parang walang nangyari. Ito ay magiging napakahalaga para sa buhay ng rehimen ng Iran. At ako'y talagang nagdududa sa kakayahan itong mabuhay ng pangmakagalan kung mangyayari ang ganoon. Siguradong magiging interesante ito. Marami sa Israel ang naniniwalang hindi pa tapos ang trabaho at kailangan pa itong gawin. Sandali lang, natalakay na natin ito kanina sa palabas tungkol sa depensa at sa panel ng Knesset na isinusulong ang panukalang batas na nagpapaliban sa pag-aresto ng mga ultra-orthodox na umiiwas sa draft. Paano mo sa tingin maaapektuhan ng hakbang na ito ang damdamin ng mga tao kapag bumuto sila sa katapusan ng Oktubre? Sagutin ng maikli. Kaya tingin ko, hindi ito magugustuhan ng tao. Pero sa totoo lang, tingin ko tama ang hakbang na ito dahil kahit hindi ko gusto ang lahat ng batas na ito, lalo na sa kasong ito, naniniwala akong kontraproduktibo na mapasama ang mga batang Haredi na lalaki sa kulungan ay talagang hindi nakakatulong. Ginagawa silang mga bayani sa mata ng mas malawak na ultra-orthodox na publiko. Sa palagay ko, laban ito sa interes ng hukbong sandatahan at publiko ng Israel. Kaya hindi ako tutol sa batas na ito. Siguradong kapanapanabik ito. Marami ang nagsasabing hindi kailangang isama ang batang relihiyosong lalaki sa mga posisyong panglaban. Marami pang papel na maaring gampanan sa hinaharap. Pero hanggang dito muna tayo. Amir Whiteman, live mula Jerusalem, salamat. Magpapatuloy pa ang usapang ito. Pinahahalagahan ko ang oras mo. Salamat.